Adi kaayo ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters, at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Kulang-kulang 2 dekada, matagal na panahon ang inantay ng marinong Pilipino na magkaroon ng Single Maritime Administration. Sa bisa ng Executive Order No. 75, inatasan ng DOTC through Marina ang pagkakaroon ng Single Maritime Administration. Ano nga ba ang Single Maritime Administration? At ano ang kahalagahan nito sa buhay ng ating marinong Pilipino? Ngayong hapon, ito ang ating tatalakayin sa Tinig ng Marino. Yes, once again, magandang hapon muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli po, dito tayo sa serbisyo publiko, dito sa segment ng Tinig ng Marino. At let's welcome again our co-host, Engineer Nelson Ramirez. Good afternoon. Kumusta po kayo? Yeah, magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon naman sa lahat ng ating mga viewers at sa ating guest na kahit nawala siya dito ngayon, pero Pinagbigyan tayo. Pinagbigyan tayo at maririnig siya. Kahit phone pats lang. Kahit phone pats lang. This is the continuation of our topic last week. It's about the importance of Single Maritime Administration. And then ngayon, updates naman. Updates na. About the Single Maritime Administration. Because last week, it's about the importance, and this time, updates na. Okay. Mga kasambahay, we're very lucky because the OIC of Marina, si Administrator, attorney to eh. He is a lawyer by profession. Attorney Nick Conte is with us. Ito yung tatanungin natin, Engineer, dahil ito ang may alam dito sa usapin na may kinalaman sa Single Maritime Administration. Okay. Pababatiin natin, Attorney Nick, good afternoon. Live po kayo ngayon dito po sa serbisyo publiko dito sa Tinig ng Marino. And as usual, kasama natin ang ating co-host, si Engineer Nelson Ramirez. Magandang hapon, Engineer Nelson Ramirez. Magandang hapon sa lahat ng mga sa inyong napakabuting programa. Okay. Attorney Nick, kahit na hindi kayo namin kasama, what is important, maririnig yung tinig nyo at masasagot yung ating mga katanungan tungkol sa Single Maritime Administration. Updates ito. Yes. Okay. Engineer, yung importance ng Single Maritime Administration was explained last week in our discussion. Yeah. Okay. Napag-usapan natin yan. Yung updates naman ito, ha? Mayroon ba, ha? Mayroon na ba tayong makukuhang updates a little later? And then, pero while waiting for Administrator Conte, ano nga yung ano nito? Ano yung mga sakop nitong Single Maritime Administration? Kasama ba dito yung tungkol doon sa edukasyon, training? Education and training, lalong-lalo na talaga dyan, nakasama na rin dyan, yung certification, no? System. And then accreditation ng mga maritime schools, ng mga training centers, at yung ating license, kailangan makialam na rin ang maritime industry niya. Okay. Pag sinabi mong Single Maritime Administration, dito sasama mo na yung tanggapan ng Marina, yung tanggapan ng TESDA, yung tanggapan ng Professional Regulations Commission. Tama po ba yun? At saka yung Maritime Training Council, kasama rin. Okay, yung mga ahensya na yan. Sinasama nila. Sasakop yan dito sa tinatawag na Single Maritime Administration. Correct. Okay. Engineer, coming from you, na ikaw maalam ka, ito ang expertise mo, Engineer. Once and for all, sa kabatiran ng ating mga kababayan, napakahalaga po talaga nito. Napakahalaga talaga nito dahil ito na nga sinasabi natin at ito na rin yung ating palaging dinadasal na sana magkaroon tayo nito na isa na lang ang conductor. Isa na lang ang conductor sa orchestra. Hindi yung maraming conductor na iba-iba ang kanilang tinutugtog. Okay. Pero pag sinabi natin may updates, meaning to say this is positive.
Yan ang dapat natin malaman kasi okay, nandyan na yung batas. Pero bago mo maipatupad yung batas, kailangan meron kang implementing rules and regulation. Wait, ha? Yan ang That is the IRR. IRR. Implementing rules and regulations. Ano yung engineer, pwede bang ituloy nyo yun? Bakit kailangan yung IRR? Yan, nandyan yung batas, pero may paano natin ipasusunod yung batas? So, ibig sabihin, kailangan nagda-drop muna ng mga batas na susundin. Paano i-implement yung batas? Yun ba yung GIA? Yeah, guidelines. Yan, nandun see. yun. Who will drop the IRR? The administration itself. Yung composition ng Single Maritime Administration. Yes. Yan. So, ibig sabihin, mayroon tayong dapat representative from the Marina, from the private sector also. Yan ay sinasabi natin kasi masasabi natin na okay, no? Nandyan na yung batas. Kailangan natin ng implementing rules and regulation. So, tatanungin natin si Administrator Conte kung there is a public consultation on the implementing rules and regulation kasi there could be consultation with the proper consultation but with the improper people. Ako, teka muna. Parang naguluhan ako doon. Okay. Let's find out kung pwede na natin makasama ulit si Attorney Nick Conte ng Marina. Attorney, once again, good afternoon from Engineer Nelson and Annie here. Magandang hapon po sa inyo. Annie, maraming salamat. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Engineer Nelson. Pasensya na ho kayo at mahina yung signal ng mobile phone ko. Nasa landline po tayo ngayon at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Salamat naman po. Now, initially, mayroon na kami pinag-usapan dito ni Engineer Nelson but we want to confirm from you na mayroon tayong update doon sa Single Maritime Administration. I understand mayroon na pong mga DRINAP na IRR. Properly consulted ba yung private sector dito po? Tama po yun. Naging mahaba po at masusi ang naging konsultasyon natin. Malawak po ang nangyaring paghingi ng mga opinyon at kuro-kuro sa iba't ibang panig po. Hindi lamang po sa hanay ng Manning Group or yung Joint Manning Group na responsable para sa deployment ng Filipino seafarers. Kinonsulta rin po natin ang hanay ng mga may-ari ng barko at ng mga representante ng mga principal dito. At ang pinaka-importante po, nagkonsulta po tayo sa affected sector, yung seafarers themselves. At yan po, nandyan ang opisyal at saka po yung mga ratings. Nung isang linggo nga lang po, wala pa yata po isang linggo, kasama ko po si Engineer Nelson Ramirez sa isa pang patuloy na konsultasyon sa nalalabing probisyon ng ating draft IRR pagdating po sa kung sino ang certifying body. Nakakatuwa po, malawak pong konsultasyon ito sapagkat halos lahat po na mga nag-attend doon ay mga practicing assessors at saka po involved dito sa tinatawag na pagpapatupad ng STCW either in the maritime education or in the training centers. So nagkaroon po ng malawak na konsultasyon at ang aming pong pagiging kabahagi nitong proseso na ito ay hindi ho nalimitahan sa pribadong sektor na pakikipag-usap pero kinonsulta rin po natin ang ating mga kapatid na ehensya sa gobyerno, ang TESDA, ang CHED, ang PRC at iba pa upang sa ganon matibay po na mapapatupad natin ang direktiba ni Presidente na meron pong Single Central Maritime Administration responsible for the oversight nga po nitong STCW. Okay. Next question is coming from engineer. Yun na nga masasabi ko, attorney, no? Kasi ang nangyayari kasi noong araw, no, bakit kaming mga marino ay pumapalag kasi sinasabi nila there was a proper consultation. Sabi ko, well, I would say that there was a proper consultation with the improper persons. That was before. There was consultation to improper persons. Yeah, But this time, kasi hindi naman kami kinukonsulta kami mga marino. But this time, ay talagang kinukonsulta kami mga marino. okay. Now, that we have the IRR and then properly consulted yung private sector, when can we expect that the operation of the Single Maritime Administration ay talagang completely ito'y mapapatupad na? When we come back, sasagutin po yan ni Administrator Conte.
Muli tayong nagbabalik sa ating programang Tinig ng Marino at patuloy na tatanungin natin sa Attorney Nick Conte, ang OIC ng Maritime Industry Authority. Thank you very much, Engineer. A while ago, meron sinasabi ako, ano ba, since maganda na yung mga balita natin, IRR, okay na, properly consulted yung mga private sector, when can we expect that this single maritime administration will function? Attorney Nick, back to you. Ano pong sagot doon? Opo, dalawang puntos po ang maibabahagi ko sa inyo. Una, sa pamamagitan po ng Executive Order number 75, yung functions po na ginagampanan noong araw ng MTC or the Maritime Training Council, inilipat na po yan sa Marina. At nasa transition period po tayo, nag-umpisa po nung unang araw ng Hulyo, tayo na po gumaganap ng tungkulin na yan. Ang sunod po nating babalangkasin po at kabahagi ng IRR, yun naman pong pag-i-issue ng Certificate of Proficiency for Ratings na kasalukuyan ay ginagawa po ng TESDA at magkakaroon po kami ng institutional arrangement with TESDA kung saan yung teknolohiya ho at saka yung tao nakikipag-ugnayan po at Marina na ang gaganap ng tungkulin na yan na wala naman magiging malaking pagbabago o abala sa ating mga marino. Dalawang bagay po yan na pwedeng i-address ng executive order. Okay. Yung puntos po na sasabihin ko, bagay po doon sa karapatan po ng PRC na mag-conduct ng eksaminasyon para po sa mga marine officers, mananatili po yun sa PRC. Yung pag-i-issue po ng Certificate of Competency na sa PRC pa rin po yan. Pero may joint issuance na po ang Marina bilang Single Maritime Administration and PRC for the Certificate of Endorsement. At bilang dagdag pa po dyan, masasama na po ang Marina doon sa prosesong i-a-adapt ng PRC o kasalukuyan ipinapatupad ng PRC, bagay po doon sa pag-issue ng Certificate of Competency. Kasama na po kami sa proseso sapagkat sabi po ng Executive Order, kami po ang ahensya na dapat mag-ensure na yung ibang ahensya pa ng gobyerno na gumaganap ng tungkulin bagay dito sa STCW ay naaayon doon sa mga itinatadhana at probisyon nitong convention na ito. Okay, doon naman po sa hanay po ng CHED pagdating po sa jurisdiction over the maritime schools, ayan po ay mananatiling nasa CHED pa rin sapagkat yan po ay nasa sa batas nila. Ngayon, yung pong pagdating sa mga pangangailangan ng technical assessors o kaalamang technical, iyan po ay ipoprovide po ng Marina at hindi na ho nila kukunin doon sa mga pribadong individual kung saan nasabi nga po ng EMSA na may mga pagkakataon na may conflict of interest sapagkat sila ay kabahagi ng mga Maritime Education and Training Institutions or METIS at sila ay gumaganap din ng tungkulin kung saan dapat ang nagre-regulate ay hindi kabahagi nung entity na nire-regulate, di po ba? So ito hong dalawang bagay na ito, magiging bahagi po ito ng pag-aamyenda ng batas ngayong darating pong pagbubukas ng ating Kongreso. Okay. That's loud and clear. Pero meron din ako isa pang itatanong. Kasi noong naglalakad ako sa Luneta, nagtatanong yung mga marino doon na administrator kung ano daw ang gagawin nila sana kasi pinapakuha sila ng kanilang manning agency ng NAC certificate. Ngunit nilipat na yan sa Marina. Ano daw mangyayari dyan at paano daw yan? Good question. Sa mga darating pong linggo o buwan, sa lalong mabilis pong panahon, Engineer Nelson, ito na may kakoy naging napag-usapan na rin natin, naging bahagi ng konsultasyon. Ang atin pong direksyon dyan, tanggalin po natin yung NAC. Tatanggalin po natin yan at base nga po doon sa early meeting natin at konsultasyon sa industry stakeholders, hinahanap lang po natin ng isang prosesong matibay, malinaw, hayag, may latag po na maayos, transparent, kung saan isasagawa po ang assessment. Pag yan po ay naisagawa na natin, ang way to go po, wala na po tayong NAC. Okay. Ayan ang napaganda kasi yung mga marino, nagtitraining sila sa isang training center. Yung training center ay accredited naman ng Maritime Training Council. Ngayon, kung accredited ka ng Maritime Training Council at na-assess ka naman doon, ay bakit kailangan pa ng assessment mula sa Maritime Training Council and then saka ka bibigyan ng National Assessment Certificate. So, dalawang assessment na ang mangyayari. So, dito mapapagaan. Mapapagaan. Hindi na magdoble ang iyong assessment.
Okay. So once and for all, Attorney Nick Conte, sa ating mga marino na nanonood ngayong hapon dito sa ating programang Tinig ng Marino, bahagi ng ating serbisyo publiko, ano po ang gusto niyong sabihin sa kanila? Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang mensahe ng ating Pangulong Pinoy ay nandyan po at priority niya po ang kapakanan ng ating seafarers at ang maritime industry. Si Secretary Marroas po ay talagang lagi niya pong sinasabi na kinakailangan proteksyonan, alagaan, i-promote natin po ang interest ng ating seafaring industry. At ang Marina naman po nandito, kasama po ang ating mga partners from the private sectors. Buong-buo naming itutulak itong programa ng ating presidente na matagal na nga po ng sabi nila, inaasam-asam po ng industriya na magkaroon po ng strong single maritime administration. At gagawin po namin ang lahat upang sa ganun po, itong sinasabi nating posisyon natin as the number one provider of the competent and qualified seafarers in the international seaboard trade ay mapanatili po natin. Okay. Thank you for your time. Administrator Nick Conte, sir, thank you again. Maraming salamat and congratulations. I hope you will be the... IC siya, pero after few days, pagiging administrator na. Few days. After few days, palagay ko. Kaya, magpasalamat din tayo kay Secretary Rojas kasi magmula nitong 17 years ng aking pagkikibaka, ngayon lang nangyari na ang ating Secretary of Transportation ay nakikipag-usap talaga sa mga haligi ng industriya maritima, no? At ganoon din si Attorney Conte. Kasi mababawasan ang gagawing pag-strike. Mababawasan talaga yung aking pagmamarcha sa kalsada at palaging pag-protesta diyan sa opisina ng Marina. Kasi 17 years mong ginawa ito. And finally, eto na yon. 17 years. Ngayon, hindi na ako mapoprotesta kasi kasama na ako sa proseso. Okay. Paano ka maprotesta? Yung goal mo nakuha na, di ba? For the benefits of the seafarers. Ay, kasama ka Tinanong kita kung anong gusto mo. Paano natin gagawin? Ngayon, magrereklamo ka. Pero nung masasabi nila na may karapatan kang magreklamo kasi hindi ka naman kinonsulta. Ngayon, kung kinonsulta ka at hindi ka umimik, ay masasabi din nila, kinonsulta ka. Wala kang sinabi. Kaya dapat ka rin sisihin. Diba? Okay. Thank you for that, Engineer Nelson Ramirez. Maraming salamat din kay Attorney Nick Conte. Thank you so much. Pero dito na tayo sa iba pa nating mga discussion. Engineer, naisip ko lang na for 17 years na nakibaka ka nung time na yon para lang maisip ko ito paano nito. I'm sure ikaw ay pinapalakpakan ng maraming mga marino na ipinagtatanggol at pinaglalaban mo for several years. Meron namang iba na talagang na-appreciate naman nila yung ginagawa natin pero talagang napakahirap because for the first 5 years na itinayo ko itong United Filipino Seafarers, yan, wala ka namang trabaho, wala namang magsusweldo sa iyo. Kung palagi ka lang magmamarcha din sa kalsada, talagang ma-drain talaga lahat ng savings mo. Correct. Hindi lang na-drain, pati bahay mo na benta na, talagang minsan naiisip ko na tama ba yung ginagawa ko. And finally, there was a time. No? Pero ngayon, eto na. Pero ngayon, kung tatanungin mo ako, kung halimbawa mangyari yan ulit, gagawin ko ba? Gagawin ko pa rin ulit yan. Kung mangyari na ganyan, nahihirapan ng ating mga marino. Salamat po sa Diyos. Mga kasambahay, I'm sure yung ating mga seafarers, sa mga asawa ng mga seafarers, pati yung mga nandito na bumaba, nanonood dito sa ating programa, maraming salamat po. At Engineer, thank you so much sa mga bumubuo ng United Filipino Seafarers, sa mga manning agencies, shipping agencies na isa rin sa mga katuwang. Maraming salamat. Yeah, at saka natutuwa tayo na ngayon ang Coast Guard, Coast Guard sa Marina, nag-uusap na sila. Bakit? Kasi dati-rate, kapag alam nila na may isang pulong-pulong na kung nasaan ang Coast Guard, nasaan ang Marina, parehang napaplano yung dalawa Kung itong sasabihan ng Coast Guard, itong gagawin natin. Kung yung Coast Guard naman, ganon din.
Pero ngayon, nag-uusap Pagkasundo na na silang sila, dalawa. wow. They can see eye to each other Okay, that's a already. good development. Anyway, salamat po sa inyo. Hanggang sa darating na Miyerkules, yung ating mga kababayan na nanonood dito, panatilihin niyo pong makinig at manood. I'm sorry, nasasanay ako sa UNTV Radio La Verdad, plugging yun. Standby po kayo when we come back. Kaligtasan at kalusugan. Ang ating pag-uusapan naman is about road safety with ASEC Bertswansing.